Yo! Powered by Riverside FM. Yun, no? Yun, no? Iba. Oo, pre. Shoutout sa Riverside. Putang ina. Thank you very much. At bago tayo magsimula ngayon, sorry guys, medyo di ko alam eh. Kasi medyo yung ipin ko rumusumpong. Oo. Kaya pag Kailangan ng pre. May dandruff pa ako. Kailangan pre. Mabunot yung wisdom tooth. Tama ba? Oo, pre. Kaso, di ko alam eh. Natakot ako eh. Kasi impacted na siya dun sa, tinutulak mo na. Kaya... Impacto, pre. Oo. Saya yun. Anyway, maiba tayo. Ito, hello nga pala sa ating mga katotpi. Magandang araw sa inyo. Araw, umaga, gabi, kung ano man yan, tanghali. Maraming salamat sa pakikinig. Pero ito, yung topic natin for today's podcast is, may kasi, alam mo yung pre, may nag-trending kasi na nag-post na kino-compare niya yung reaction ng both parties. Kasi yung isa, kung di nyo alam guys, yung may nag-video na nag-trending, nasagasaan ng bus kasi sabi parang nakatulog daw yung driver ng bus. So nasagasaan yung anak niya, namatay. And the father's reaction was, nung in-interview siya, parang sabi niya, parang ayaw niyang tanggalan ng trabaho yung bus driver or yung bus company, ayaw niyang ipasara or what. Tapos parang thankful siya dun sa time na kasama niya yung anak niya. Kumbaga, ang term niya is time na pinahiram yung anak niya sa kanya ng may kapal. Tapos, yung kinumpare niya ito dun sa reaction nung, alam halos ng lahat to, yung sa nag-trending naman sa airport, sa NAIA. Oo, pre. Yung SUV yung bollard na sumablay. Well, sablay naman talaga, hindi sumablay. Sablay talaga yung bollard. Sablay talaga. Tapos, na yung SUV, dumire-diretso, nasagasaan yung Yung expression, yung naman nung tatay, nung namatay na bata is, itutuloy niya yung kaso. Kasi nga, buhay yung buhay ng anak niya yun eh. So, yun lang yung gist nito. Ito yung hihimayin natin for today's video. Pero bago natin himayin to, mga katotpi, palambing mo, bago tayo mag-intro, palambing muna guys, baka naman. Di ba? Like, share, subscribe. Wala ka nang magagawa, baka naman. Oo, di ba? So, nasa tayo? Facebook, YouTube, Spotify, and Apple Podcast. Tsaka may bago pala tayo mga subscribers, makilan-ngilan. Maraming salamat agad kung nakikinig ka ngayon or yung bago, luma, maraming salamat sa inyo. So again, ako si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit pa dun sa putang inang... kahit ako yun knock on wood, pre. Baka makapatay ako ng tao sa akin nangyari yun. At ako naman ang yung boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Bakit buo yung pangalan ko dito? Teka, edit natin. Ayan. Ang tito nyong medyo galit lang. Ano ba itong Riverside? At yes, kami ang The Opinionated Tito's Podcast. By the way, bago ko makakalimutan kung ma-upload natin to today, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay dyan at nagpapakananay. Saludo kami sa inyo. Okay. Okay, let's go. Alam na. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan na nga. Iyon. Eto na. Ito na. Ako, pre, parang gusto kong gusto kong i-shout out yung putang inang nagkumpara nito, pre.
Alam ko, Tanga-tanga. sinend ko sa ito eh. Putang ina, para siyang gago, pre. Alam mo, pre, ginagamit niya yan eh. Ginagamit, habang hinahanap mo yan, Papa Dens, no? Parang sige. ginagamit niya yung ano ba, how would you say that? Parang yung sumasakay siya dun sa misery ng dalawang tao. I know it's two different forms, may pagtanggap, may hindi makatanggap, pero parang anong trip mo? Bakit sinakyan mo pa yung ganong klaseng emotion? Di ba dapat hindi mo na pakialaman yun? Ikaw ba, pag namatayan ka ng loved one, i-judge ka, kailangan ba i-judge ka namin based on your reaction? Of course, there's no right or wrong answer when someone is grieving. Namatayan ka pre, di ba? So anyway, nakita mo na yung Kolokoy? Oo, pre. Shoutout mo si Gago. Shoutout sa'yo, Jegel Emong. Emong. Kung nakikinig ka ngayon, kung sakaling makarating sa'yo to in the near future, o kahit matagal, eto lang ang sasabihin ko sa'yo. Putang ina mo. Boplex. Putang ina mo. Alam mo yun, parang ewan ko, hindi ko alam. Siguro, baka ginajudge din natin siya, pre. Base dito sa kasi yun lang yun naman yung nakita kong niya. Nakita kong post niya. Baka din tayo. Oo, pero kasi base dito sa pre, ito yung iniiwasan nating topic. Pero siguro susundutan na natin ng very light, pre. Ito si Jegel Emong kasi, pre. Ayan, meron siya mga post na Sabbath Worship, Golden Hill, at Golden Hill, ganyan-ganyan. Sa akin lang, parang may siya yung religion nila. Ganon. Kasi pre, ang dun sa, based on my understanding, yung post niya na yun na pinagko-compare niya yung dalawang tao, ang sinasabi niya is, yung isa, parang may better understanding dun sa yung sa, kumbaga, na afterlife. Oo. Taga pre baka tayo teka lang, namin ko lang. Oo. Sabi kasi sabi niya dun sa post niya mismo, sabi niya is, dalawang taong parehong nawalan, ngunit magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa pagpapatawad. Sa panahon ng sakuna, dito masusukat ang ating pananampalataya. Putang ina naman, Jegel Emong, gago ka ba? Ang tanong ko lang sa'yo, gago ka ba? Tang ina, at ikaw, knock on wood sa'yo, wag sanang mangyari sa'yo. Sana pagka ikaw namatayan ka ng anak, okay lang sa'yo. Sana. At yung pagkamatay ng anak mo, kagaya ng pagkamatay ng anak nung kinukumpara mo. Yung nasagasaan ng tanga-tangang driver. Tanga na, titignan ko ngayon kung gaano ka katatag. Totoo. Kasi ang dating nung post niya, ini-invalidate niya yung feeling ng isa, pre. Tama. Dapat, kasi yun nga, katulad nga ng sinabi ko earlier, magkaiba ng reaction. Siyempre, may taong natanggap na, di ba? Iba-iba talaga reaction ng mga tao. Kung paano sila mag-grieve, kumbaga, parang gano'n. Totoo. Nasaktan Tsaka, putang, pre, yun? Sabi nga, di ba sabi nga nung karamihan, putang, anak ko ang maglilibing sa akin, hindi ako ang maglilibing sa anak ko. Yung kasabihan na yun. Tangina. Alam mo yun, tangina, bakit mo kailangang para lang sabihin na yung isa may pananampalataya. Anong feeling mo? Yung isa wala. Di ba? Parang tangina, hindi ba pwedeng putang tao lang naman siya. May pakiramdam siya. Anak niya yun Alam mo yun? Tsaka, alam mo yung pakiramdam ng OFW ka, pre. Uuwi ka, kasama mo yung anak mo. Sinalubong ka. Kasi ihahatid ka na lang. Kasi babalik ka na doon sa yung palang fact na ihahatid ka nung anak mo, nakakalungkot na yun. Kasi aalis ka na naman Emotions are running high. Yes, sir. Oo. Tapos ganun yung mangyayari. Diba? Tangina, sobrang, alam mo yun, parang, let's not resort yung mga, I hate to say it, but I have to. Yung mga extremist. Alam mo yung mga alam mo, pinipigilan ko yung sarili ko I'm trying to find I'm trying to find words na siguro parang para medyo medyo
malumanay o nasa Oo, middle ground. kasi No? parang doon sa mga, alam mo yun, yung hardcore yung pananampalataya nyo. Kung ano man yung pinaniniwalaan nyo. Ako nga, extremist na tinawag. Di ba? Yung kumbaga, sige, we have nothing against that. Pero wag nyo sanang gamitin yung mga ganitong klaseng pagkakataon o yung ganitong senaryo para ipaano na, yung isa kasi, matatag yung pananampalataya niya, ganyan. Wag ganon. Tangina, let them be. At normal yun. Normal yun. At, again, yung recklessness ng driver, yun ang hindi normal. Ayun, pareho. Di ba? Normal na masaktan ka kasi namatayan ka. Pero yung recklessness nung dahil namatay, yung dahilan nung pagkakamatay, yun ang dapat yun nga dapat tinututukan, pre. Oo. Diba? Tama naman. Kasi, biro mo, pre, nakatulog. Di ba dapat di ka na bumabiyahe kung inaantok ka na? Kasi, pre, pihado ako, pre. Lalarga pa lang siya, malamang inaantok na siya. Para mapunta siya dun sa point na hindi na niya mapigilan yung sarili niya na makatulog siya, di ba? Number 1 yun. Pasalamat ka nga, mabait yung tatay eh. Parang, alam mo yun, siguro may nandun siya sa acceptance stage, although it hurts, 'di ba? Inaccept niya na lang yung faith ng anak niya at pinagpasa Diyos na lang niya, 'di ba? Swerte ka nga eh. Pero dapat hindi na ginagawa naman. Alam ko kailangan niyo rin mag-grind, kailangan niyo rin kumita ng pera. Pero not to the expense na buti na nga lang kung kayo yung madedo eh, hindi eh. Alam mo yun, nakatulog na siya, na-aksidente yung sasakyan niya, nandamay pa siya, hindi pa siya yung natigok. Alam mo yun? Alam mo, ang pangit lang nung pagkaka-analyze ko dun sa sinabi ko, pero it is what it is. Alam mo yun? Totoo naman it's rather you than me. Na wala naman akong ginagawang masama sa'yo, bata ako. I'm talking about dun sa bata na nasagasaan. Doon naman sa NAIA, matagal na problema yan, pre. Ewan ko nga, akala ko ba nagawa na yan. Ang dami na namang katarantaduhan na nangyayari dyan sa NAIA. At saka, hindi nila na-inspect yun. Alam mo, lahat ng tao na yata na nakapunta sa airport, alam mo yung bollard din, inaalog-alog nila eh. Umaalog talaga yung pre. Promise, maniwala ka. Hindi bollard tawag doon, dapat boloks. Oo, bulok. NAIA, bulok. Ba yan? Alam mo kasi, ito pre, opinion ko lang to ewan ko, narinig ko lang din siguro. Hindi pala opinion. Well, opinion ko na din kasi nag-agree ako eh. Alam mo yun, minsan kasi yung airport, pre, doon mo malalaman yung status ng bansa eh. Kung maayos ba silang bansa or maunlad ba silang bansa. Minsan kasi doon talaga, yun talaga sukatan. Wag na tayong maglokohan dito. So, from the chaos that's happening to the airport ng iba-ibang mga klaseng katarantaduhan, like yung mga tanimbala, punit passport, yung mga bollard na yan na substandard. Yan, dyan nakikita. Alam mo bang, siyempre ang airport, pre, parang nire-represent niya yung country natin, pre. Diba? Oo, totoo. So, yun. So, alam mo yun, although, ano ba yun? Aksidente ba yun? Sudden acceleration kuno na naman ba? Kasi ako, personally, hindi naman ako naniniwala niya sa sudden acceleration na yun eh. Alam mo yun? Parang ganun. Kamali lang siya. Pero, parang ganun. Ang laking pagkakamali nung nagawa niya kasi nakapatay siya eh. Alam mo yun? Diba? So, next time kung pagod kayo or siguro i-re-evaluate niyo muna yung sarili niyo. Kawawa naman kasi yung mga nadadamay, di ba? Totoo. Ano ba, nag-take ng responsibility ba yung naka-SUV? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin sure eh. Pero kasi may nakita akong yan, isa pang dapat natin pag-usapan yan, pre. Yung sa SUV, pre. Kasi, doon sabi, ang layo eh. Ang layo pa niya. Kahit sabihin mo nag-fail yung bollard, yes, bulok yung bollard, walang kwenta yung Pero yan, isa-shoutout natin yung NAIA mamaya. Pero, ang take ko doon, ang layo na. Meron siyang enough time para, hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng reflexes ng race car driver para makapreno doon sa pagkakataon na yun. Ang take ko dyan, pre,
putang ina. Most likely, kung hindi siya inaantok, ano siya, preoccupied. It's either nagse-cellphone or may kinakalikot dun sa sasakyan niya. Tapos, tsaka yung sasabihin na baka, yung may nagsasabi kasi na yung iba baka daw na-shock. Tapos, imbis na preno yung maapakan, yung accelerator, imposible yung putang na walang ganun. Walang ganun. Tangina, kung ang focus mo, 100% nandun sa driving mo, walang ganong mangyayari. Totoo. Tangina, walang ganon. Imposible mong mapagkamalang preno yung accelerator. Unang-una, ang liit lang ng accelerator. Yung preno, ang lapad nun. Oo. Alam mo kasi, pre, ano yan eh, maaaring mangyari yon kung hindi ka nagpe-pay attention sa mga ginagawa mo, kung hindi buo yung pag-iisip mo nung araw na yun, di ba? Yun lang yung way para pumalpak yun. Hindi kasalanan ng design ng kotse yun. Kasalanan ng user. User end error yun, pre. Di ba? Totoo. Number one pa, pre. Alam mo, pre, ewan ko kung nabasa mo rin isa sa mga comment. Dapat daw dalawa yung paa. Ano yan? Puplex. Ano yan? Manual? Oo, I don't think hindi ko feeling ko hindi manual 'yun, yung sasakyan niya automatic 'yun. Hindi mangyayari kung ano 'yun, kung manual. Hindi, ang ibig ko sabihin, parang may nag-comment daw. Oo, may nag-comment na para hindi daw siya na aksidente, dapat dalawang paa daw yung ginamit. Isa sa brake, isa nasa preno, isa nasa gas. Boplex. Tangina. Minsan pag guys, tangina, minsan pag magko-comment kayo, no? Kung hindi kayo sigurado sa sasabihin nyo, huwag na lang. Putang ina. Nagbubukang tanga lalo eh. Bumukhang tanga, mukhang mang-mang. Tangina. Oo, lalo ka mga-aksidente, no? Hindi nyo ba alam? Dahil siguro, akala nyo yung konsepto dun sa manual. Iba kasi yung concept ng manual eh. Kasi, alam mo, kung sa mga, ano dyan, designed ang manual para maging 2 feet, pero may mga parameters yan, may condition yan kung saan naka-place yung feet. Kumbaga, pinag-aralan, may science behind that. So, hindi kailangan ng 2 feet sa Matic kasi iba yung driving dynamic. Yung utak mo parang hindi sanay na dalawa lang yung pedal na basta something may psychology behind that. Yung manual, bakit dalawa kailangan bakit dalawang paa kailangan yung manual and well, obviously, syempre para apakan yung clutch, pero that's beyond the point. It's designed to do that, to use 2 feet. Pero kasi yung yung Matic, kailangan isa lang. Back and forth or sway mo lang yung feet mo. Kasi ito pa yung isang ito shoutout doon sa nag-comment nun. Ang konsepto lang yan, simple lang yan, wag mong pakomplikahin. Aabante ka ba kung mamemreno ka? Why would you need 2 feet? Diba? Kung mamemreno ka, piano lang. Bakit ka nagsasayang ka ng gas? Sa tangina, diba? Yun lang yun. So, kung aabante ka, hindi ka mamemreno. Kung mamemreno ka, hindi ka aabante. So, isang paa lang kailangan mo, sir, ma'am, kung ano man yan, putang ina. Tsaka, pansin mo, pre, yung brake, tsaka yung, yung brake, tsaka yung gas pedal, anong gamit na paa? Anong part? Left, right? Kanan. Yung clutch, halimbawang manual ka, anong gamit mo? Kaliwa, di ba? Kaliwa. So, ibig sabihin, nakadedicate yung kaliwa na yon solely for clutch. Tapos, yes, sir. So, basically, ganun din yung concept na kapag batik, right foot lang ang gagamitin mo. Regardless, di ba? Right foot pa rin ang gagamitin mo for gas and brake. Di ba? Di ba nga usually, pre, sa mga, lalo yung mga modelo sa sasakyan ngayon, pagka automatic yan, merong footrest yan para sa kaliwa mong paa. Tama. You just have to put your foot there. Wala na siyang gagawing iba. Relax lang. Tsaka baka na naman meron na namang magko-comment dyan or magsasabi dyan sa utak nila na bakit yung mga race car driver, putang ina, na may mreno ng kaliwang paa ang gamit. Ganyan. Putang ina, unang-una, race car yun. Oo. Tsaka nila yun, profession nila yun. Pinag-aralang maigi, naging eksperto na sila sa larangan na yun, di ba? Totoo, pre. Kaya, putang ina, yung mga magko-comment ng ganon or mag-iisip ng ganon,
mag-isip-isip ka din, putang ina ka. Oo. Nakakaya yung comment mo. Anyway, lumayo na tayo ng lumayo. Lumayo tayo. Balik na tayo. Ayun nga, balik na tayo. Sige, balikan mo. Kasi ano yun parang sanga-sanga na yan kumbaga, circle of life, kumbaga, para maiwasan sana yung mga ganung pangyayari. Tsaka, excuse me, again guys, ito pa isa kong ano dyan ang isa ko pang naisip dyan, pre. Di ba, naka-stop siya dun sa may parang waiting area yun. I don't think na kailangan mo umapak ng gasolina dun Kasi pag binitawan mo yung preno nun, aabante naman yung sasakyan mo You don't have to step on the gas. Lalo, diba? Matic yan Puta aandar yan. May pag binitawan mo. Creep function. Oo, yun. Mag-creep siya. Yes, sir. So, ayun na nga. Para bumulusok ka lang ganun, wag mong sabihin sa akin na nakafocus ka. Puta, may ginagawa kang iba or may iniisip kang iba. And again, sabi nga ni Boss Lots, if you are to do something, if you are may iniisip kang mabigat or what, wag kang mag-drive. I-assess mo muna yung sarili mo to avoid those kind of things. 'Di ba? So ngayon, ganyan, may nasagasaan siya. Yung iba sinasabi, hindi, dapat hindi naman niya siguro sinasadya yan, ganyan. Nandun na tayo sa hindi sinasadya. Pero kasi again, doon sa hindi niya sadya na, sa kanya yung fault, hindi naman natin pwede sisihin yung sasakyan doon Siya yung driver So, sino sisisihin mo? Yung driver, hindi yung sasakyan. Di ba? Ngayon, kung hindi ka mapatawad, at putang, tsaka yung ganyan, pre, ang sana, i-revoke na yung, matik i-revoke na agad yung lisensya, pre. Wala nang suspindi. Tanga na, pre, 3 tao yung napatay niya, pre. Grabe. Di ba? 3 tao, including yung bata. Hindi ko alam kasi dapat pagdusahan mo yung yung recklessness mo. Kasi ika nga nila, di ba? Ang sabi nila, ito talaga yun. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo. Hindi ang karapatan. Hindi siya karapatan. Yes, sir. Oo. So dapat mag-exercise kayo ng caution. Oo. Tsaka yung mga ganyan, putang ina, since pribilehiyo siya, putang ina, tanggalan na agad ng pribilehiyong magmaneho yan, pungan ng ina, walang, alam mo yun, siguro yung mga traffic rules, yung traffic violation, yan pwede pa Pwede mo pang pagbigyan yan Pero yung nakapatay ka na Di ba? With intent or walang intent, nakapatay ka na Dahil sa reckless driving mo Reckless. Di ba? Wala na. Putang ina, wala nang yan. Wala na dapat usapan yan. Putang ina, tanggal lisensya agad. Di ba? O sasabihin ng iba, pre, yung sa bus driver naman, baka sabihin ng iba, kala ko pa sinasabi nyo, walang karapatan ng tao na magtanggal ng kabuhayan, bla bla bla. Yung pagmamaneho mo lang yung babawal sa'yo. Wala ka na ba ibang avenue? Putang ina, pagdadrive lang ang alam mo gawin? Diba? May ibang avenue ka pa to earn, hindi ka nga lang magdadrive. Diba? Yun lang yun. Siguro sa part ng bus driver, hindi ka na pwede mag-drive, mag-conductor ka na lang siguro. Kung hindi ka man, diba? Alam mo, dapat pa nga dyan, pre, putang ina, kulong dapat Diba? Kasi alam mo yun, iba na yung gravity nung nakapatay ka na dahil sa pagiging reckless driver mo. Di ba? Kasi sasabihin iba, reckless ba yun? Kasi hindi naman niya sadya. Sadya o hindi, reckless driving pa rin yun. Kasi kung, if you are a careful driver, wala mangyayaring ganun. Diba? Tama. Sabi nga namin, is yung pagdadalamhati wag natin i-invalidate kanya-kanyang kanya-kanyang reaction yan. So tama. Regardless, syempre wala na aksidente na pre, wala tayong magagawa. Alam mo, yun na nga hindi kasi sa atin nangyari. So alam mo yun, yung feelings natin hindi masyadong affected or kasi sabi nga nila din di ba? You won't really mind what's happening until it happens directly to you. Yes, sir. Totoo. So, yung iba kasi walang pakialam Dapat isang alang-alang mo rin yung feelings ng lahat ng klaseng tao. Depende sa kanilang reaction,
every action has an every action has an opposite and equal reaction. Anyway, I don't know pero you get the gist. So parang force yata yun eh. Parang force. So take it as it is, pero para sa amin nga ni Papa Dens, hindi tama yun na in-invalidate mo yung isang ama na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak, di ba? Na maagang nawala sa piling niya. Sobrang sakit nun, pre. Utang na. Sobrang sakit nun. Oo naman. Sa'yo na nag-post, sana naman wag mo namang nandun na nga tayo eh. Everyone should be respectful of their beliefs, yung belief system nila. Kung yun ang paniniwala mo, dapat. Pero wag mo sanang impose sa lahat ng tao. Wag mo na sanang i-post sa parang may kinakatigan ka na parang mali pa yung tragedy na. Tragedy na. Inumpose mo pa yung willingness mo, yung paniniwala mo sa iba, di ba? Alam mo yung tragedy yun eh. Dapat di mo nga pinakikialaman yun eh. Ang dating kasi parang ang dating kasi parang ang pinapalabas niya, na itong isa nasa tama kasi siya tinanggap niya at pinagpa sa Diyos na niya. Hindi ganoon. Sana ang ginawa mo, pwede pa rin naman niyang i-post, pre. Huwag na lang i-post yung isa. Yung isa na lang na nakapagpatawad. Yun, pwede. 'Di ba? Pwede yun. Kasi it is par dun sa pinaniniwalaan nyo na dapat pananampalataya. Wag ka nang damay. Wag mo na i-compare. Wag ka na mag-compare, 'di ba? It's very fucking wrong. Kasi alam mo, diyan nagsisimula pre yung conflict eh. Alam mo 'yon? Hindi, mas tama ako. Hindi. Respeto na lang tayo. We may not, let's agree to disagree na lang. Kung yun talaga paniniwala mo. 'Di ba? Respeto ka tapos ikaw nag-grieve na ama. Sabihan mo pa naman na mas okay yung ginawa ng isang ama. Hindi mo sila pwede diktahan sa feelings nila. Feelings nila yun eh. Unang-una, may tao namatay, ikaw nga eh. Siguro kung yung pusa mo, sarili mong pusa o aso na sagasaan, magagalit ka rin, di ba? Alam mo, tanggapin mo agad yun. Hindi ganun ang reaction. Hindi ganun ang initial reaction ng tao. Lalo na kung ang bagay na yon o ang taong yon is precious to them. Di ba? Ikaw nga lang, manakawang ka ng halimbawa ng cellphone, iba yung nararamdaman mo na may inis pa, may takot, iba-iba di ba? So dapat wag natin invalidate yung isang klase ng emotion versus the other emotion. Tsaka alam mo pre ako I'm surprisingly confident. Why is that? Ako pre on the other note pre. Hindi ko naman hindi dahil nababad trip ako dun sa nag-post na yun pre. Pero ako kasi flip side of the coin. Bakit naman yung isa? Ako question ko lang. Bakit yung isa ganun yung naging reaction niya? Nawalan siya ng anak. Okay lang. Pagpasa Diyos ko na lang. Bakit? Diba? Come to think of it, sobrang sakit nun. Tapos pinagwalang bahala mo, pinagpasa Diyos mo na. Parang okay lang? Pwede namang gumawa ulit? Ganun? Oo. Parang, kung diba? Kaya ginagawa natin, pre, anong mararamdaman ng mga ibang tao? Diba? Ganun lang yun eh. Kasi flip the script, pre. You flip the script. Oo, pre. Di ba? Kasi alam mo yun, pre, gumamit lang yung isang namatayan. Gumamit lang siya ng mga term na okay na ako dun sa time na pinahiram siya sa akin. Na parang, okay lang sa'yo. Ganon na lang yun. Okay lang sa'yo. Di ba? Just to di ba? Sabi ko nga, kilitiin yung utak ng mga listeners natin. Oo, kikilitiin lang ito ng very light. Paano kung it's the other way around? Kami naman yung nag-post yun yung sinasabi namin, di ba? Di ba magre-react din kayo ng parang in-invalidate din namin yung feeling ng isa. Di ba? Yung pagtanggap. Ini-invalidate namin na tinanggap niya agad. Ganun lang yun, di ba? Di ba? Lupit talaga, no? Kasi pre, again, yung mga sa social media kasi talaga yan eh. Putang ina, ewan ko ba? Kampi-kampihan yan eh. Oo, double-edged sword yan, di ba? Ngayon, binabalik namin sa'yo yung post mo. Bakit ganun? Bakit sa kanya okay lang? Tama ba yun? Okay lang sa kanya agad? Ayun yun. May May interest ba?
anong tawag dito, may iniisip niya ba na bata lang naman yan, madali naman. Hindi naman namin nakasama na matagal yan eh. O, di ba? Parang diba? sakit, di ba? Parang, di ba? Ganun lang. Ganun lang yun sa'yo, parang di ba? Okay. Ngayon, natatawa lang ako mga katoti, pero it's something na hindi nakakatawa. Hindi talaga yun, hindi namin totoong feelings yun. Kumbaga parang we're putting on another shoe na parang ano kaya ang mararamdaman nyo kung yun naman ang diniscuss namin, di ba? O yun naman ang pinost namin, ano kaya mararamdaman nyo? Diba? Ganun lang yun mga katoti. Provoking, ika nga. Okay. So yun. Sana, ayos. Alam mo yun, sana medyo tsaka bago tayo magtapos, Boss Lots, again, shoutout sa Social NAIA. media responsibility pala, no? Okay. Shoutout sa NAIA. Putang ina, yan, may nangyari ng ganyan. Baka naman, inintayin nyo na may mangyaring ganyan. Baka naman ngayon, pwede niyang ayusin yung mga fucking bollards na yan. No comments, sir. Kasi, dahil may nagba-viral na video na mga inaalog-alog na bollard, wala pa rin nangyayari. Tsaka, alam mo pre, extend lang tayong konti. Kasi alam mo, before and ngayon, I mean, if you compare yung NAIA before, sobrang basura talaga. Pero ngayon, alam mo yun, may improvement eh. May improvement. Hindi naman natin pwedeng i-deny yung fact na yan. Pero sana, yung improvement na yan, hindi lang sa looks, putang na yung safety ng mga tao din na gumagamit ng airport. Aesthetic. Alam mo, kasi parang feeling ko, pre, ito na naman tayo eh, pera-pera lang yan. Ako na nga I will reserve my opinion to myself. And again, we are not a politically inclined or political podcast. We are an opinionated Tito's podcast. Pawang lang, opinion. Pero yun lang. Sana, kasi, ayun nga, hindi ko naman i-deny. I give it to them. Medyo gumanda na. Maganda nang NAIA ngayon compared before. Sana mag-focus din kayo dun sa mga safety ng mga gumagamit sa inyo. Yun lang naman ang aking 2 cents dun. At ayan, medyo humahaba na tayo. So guys, sana for our today's for our podcast for today, kung wala man kayong nakuhang makabuluhan, sana na-enjoy kayo, na-entertain namin kayo ni Boss Lots. At magpapaalam muna kami sa inyo guys hanggang sa susunod na podcast natin. At ako nga pala uli, si Papa Dencio, yung tito mong mas galit pa doon sa yun nga, yung sa nangyaring na yan, mas galit pa ako doon sa tatay na namatayan. Tama. At ako naman ang inyong Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang and surprisingly calm today. Maybe because ayoko nang i-fuel yung gusto ko na lang sana makiramay doon sa parehong mga namatayan. Nakikiramay kami. Dun sa both sides. Kami. At since nakiramay kami, baka na din, palambing na din ang pa-segue na rin. Oo, nasa Facebook, YouTube, Spotify, and Apple Podcast kami. Pa-like, share, subscribe especially, and then comment kayo guys kung anong take nyo sa mga napag-uusapan natin. Again, we are the Opinionated Tito's Podcast. We are signing off sa susunod po na episode ulit. Bye-bye! The Opinionated Tito's Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.